Si Maria And we talaga. are live! Again, speaker count. And we are live! Hello, hello. Hello! Hello mga Marias. Marie, Mary, and Mary. Hello na naman sa atin and hello po sa mga taga-subaybay namin. Thank you for your consistent consistent support. Consistent talaga. Kasi po lagi kayong nandyan, kaya naman po kami ay ganado na talagang mag-show up. At kung mapapansin po ninyo, ang background namin ay papasko na. Ang aming sister na si Mary Ann ay naka-Christmas sweater na almost. Kaya ready na po kami at November na. So, nakakatuwa po na nandito pa rin kami and we will keep on going. Yan po ang aming promise. Kami po ang mga Pinaipreneurs and we are based in Canada and the US. Wala lang po yung aming dalawang mga kapatid. Busy po. And that's okay kasi we are here to continue. Every other week, we show to provide you information na makakatulong po in your decision making kung kayo man po ay naghahanap ng negosyo pero hindi niyo po alam paano sisimulan. I think when you see this video, it is gonna be a great pathway for you to make that decision. So, magpapakilala po kami isa-isa and tonight po, we will be discussing the topic of the cost of playing safe. Why fear of failure costs more than trying something new? Kayo po ba ay palaging nasa safe side? Lagi po bang ino-overthink bago po kayo magdesisyon? Ano po ba yung pumipigil sa inyo? Kasi hindi po natin alam na sa kaka-safe po natin, harmful pa at may banana pang nagbibigay sa akin. Meron po akong co-host dito sa side. So kung may makita po yung little person, little human na nakalakad-lakad, ayan po siya. Yan po ang aking toddler. So, simulan na po natin. So first introduce yourself and then go ahead with your topic. Thank you so Oh, much, Maria. all right. Thank you so much, host Mary Rose. Magandang gabi mga abyan kung saan mo kayo nanonood ngayon sa mga Ilongga, sa kalibutan, no? Sa Pilipinas, especially, hopefully okay ang lahat dahil may typhoon dyan. And we're praying for all of you, for your safety. Ako gali si Maria Rasbach, nakatira dito sa Wisconsin, USA. Dati po mga abyan, tatlo-tatlo yung trabaho ko. Nagtrabaho ako sa isang restaurant, naging server, naging trainer, at naging caregiver din po ako sa isang establishment dito sa Wisconsin. At talagang napakahirap po pag tatlo-tatlo ang trabaho. At dahil po sa online business na to, ay talagang I was able to quit my part-time jobs at nag-isa na lang po ang aking full-time job ngayon. So, ngayon, mas malaki na ang self-development ko, naging confident na ako na dati ako mahiyain at talagang natuto ako ng marami dito sa online business na to and I am surrounded with more than 262,000 na po kami sa community, positive-minded entrepreneurs. So, and now, of course, I'm a proud digital entrepreneur. Ang sa akin naman ay, ang amin ay, why fear of failure cost more than trying something new, no? The cost of playing safe. So, missed opportunities equals missed growth. Yun yung sa akin. So, mga abyan, totoo talaga na kapag palagi nating pinipili ang safe zone, hindi natin maiiwasan, hindi natin iniiwasan ang panganib. Ibig sabihin nun, iniiwasan natin ang pagunlad sa buhay. Madalas kasi, natatakot tayong sumubok ng bago dahil baka magkamali tayo, baka mabigo tayo, o hindi tayo magtagumpay, no? Kaya takot tayo mag-start ng isang online business kasi iniisip natin, scam ito, o kung ano-anong pumapasok sa ating negativity sa ating utak. Pero ang hindi natin napapansin, sa bawat pagkakataong sinabi mo nating, baka sa susunod na lang ako mag-uumpisa. No? Nawawala rin ang oportunidad na magbago at mas lumago bilang tao, ikaw. So kapag natutunan nating yakapin mga bagong pagkakataon,
kahit nakakakaba, no, nakakatakot, doon natin mararanasan na ang tunay na growth na tinatawag. Hindi lang sa negosyo, kundi para sa ating sarili. So, isi-share ko lang ang mga benepisyo, no, sa paglabas ng ang comfort zone. Yung una, mas lumalakas ang tiwala sa sarili kapag lumabas tayo sa ating comfort zone. Kapag ginagawa mo ang isang bagay na dati mong kinakatakutan, napapatunayan mong kaya mo pala. Katulad ko dati, no, natatakot din ako kasi iniisip ko rin yan na iniisip ko ang online business na pinasok ko na ito ay scam. So nang nakapasok na ako sa sa community, doon ko nalaman na sobrang dami na naming community members, very positive minded entrepreneurs around the globe, no. Nakakatuwa kasi mas natututo ka at mas naging positive minded ka, business minded ka. Dati po kasi employee mindset ako. So ngayon na more entrepreneurial mindset na ako. So nakakatuwa po talaga. At of course, sabi ko legit ito kasi nasabi kong legit ito kasi matagal na ang company. We are affiliated with the business company na 51 years old na in running in the business. And aside from that, we are paying taxes end of the year. So ang simpleng hakbang na yun, no, pag ginawa ko ng comfort zone ko, nagbubunga siya ng mas malalim na kumpiyansa sa sarili ko. At isa pang benepisyo, kapag lumabas ka sa isang comfort zone mo, yung mas nadidiscover mo yung potential mo, no? Dati kasi talagang mayayain ako, no? So, at sabi ko, hindi ako tech savvy, no? So, alam ko pala, may potential pala ako, marunong din pala ako, naging creative ako dahil sa online business na to, no? Marami akong natutunan ng mga apps and tools dahil everyday here, we are learning, especially na sa aming mga Millionaire Weekly Mastermind. Libre po yun. Aside, hindi katulad ng iba, no? Pag pinasok mo traditional, hindi siya libre, may bayad. Pero dito, mas nadidiscover mo ang sarili mo, yung worth mo, no? Tapos yung self-development mo talagang ibang-iba na pag pinasok mo ang online business na to. So, minsan, hindi natin alam kung gaano tayo kagaling, no? Hanggat hindi tayo sumubok. So, ang mga bagong karanasan ay nagbubukas ng panibagong natin, talento, no? Oportunidad na hindi mo makikita kung palagi kang nanatili sa dati. So, isa rin yung benepisyo ng pag-get-out ng comfort zone natin ay nagiging inspiration ka sa iba. So now, we are sharing, no? We are inspiring others. We are sharing our stories. Kapag nakikita ng mga tao na kaya mong harapin ang takot at nagtatagumpay ka, nagiging inspiration ka rin sa kanila na gawin ang pareho. Yung gagawa namin ngayon. At ang yung kwento ay pwedeng maging gabay sa ilang nangangarap din ng pagbabago katulad namin, di ba? Sabi ko nga kanina, tatlo yung trabaho ko dahil sa online business na to ay nabawasan ng aking mga part-time jobs at ngayon ay mas more time ako sa aking pamilya, na mag-alaga lalo sa mga pamilya kung may masakit dito at of course sa aking self-care, no? Dati po talaga ay wala akong oras kasi pagdating ko sa bahay magbibihis na lang ako, pasok na naman sa part-time jobs ko. So wala talaga akong oras sa sarili ko at sa pamilya ko. At isa pa, pag nag-get out kayo sa comfort zone nyo, mas malapit ka sa pangarap mo. So lahat ng malalaking tagumpay, no, nagsisimula sa isang simpleng desisyon. So, ang desisyong subukan, yung get-out ka ng comfort zone mo, kung palagi mong pinipili ang safe zone na tinatawag, mananatili lang tayong naging pareho sa same lugar, no? Sa parehong lugar. Hindi tayo nagtatagumpay, hindi tayo nagsasucceed kasi hindi tayo lumabas. Pero kung pipili nating sumubok, mas malaki ang tsansa nating maranasan ang buhay na matagal na nating pinapangarap, di ba? Tulad na pangarap ko talaga na mabawasan yung mga trabaho ko and now it happened. So, kaya totoo ang sinasabi, your next level always requires a stretch. So, kung gusto mong makarating sa susunod na antas ng tagumpay, kailangan mong iunat ang sarili mo lampas sa komportableng hangganan, no? Hindi madali, pero sulit. So, dahil sa bawat hakbang ng tapang, may bagong biyaya at kaalaman na naghihintay. And now, I'm a proud digital entrepreneur. Ako po ay sarili kong business ko. I'm a business owner, I'm a mentor, and of course, we are helping, tens of thousands of people around the globe dahil sa online business na ito. So, ano pang hinihintay nyo? Get out of your comfort zone para hindi nyo ma-miss ang mga opportunities. Back to you, Sis Mary Rose. Thank you so much. Thanks, Sis Maria. And tama naman po siya. Tingnan nyo po, kung hindi sumubok si Sis Maria, missed opportunities, missed growth, baka hanggang ngayon 3 pa yung trabaho niya. And then, stretched
thin ang tawag. Imagine 3 trabaho pero mag-aalaga pa siya ng mga kamag-anak niya, ng pamilya niya, and then yung sarili rin po niya. Pero dahil binigyan niya ng pagkakataon nitong negosyo na 'to, nakita niya na mas malaki yung potential niya outside of working her 9 to 5s, kasi 3. So congratulations, Sis Maria, and she's actually one of our, successful business partners kasi ang dami niyang na-encourage and natutulungan ng mga tao globally. And recently lang, naka-achieve siya ng mga milestones kasi yun po talaga yung heart ni Maria. And that is to help more people. Kaya missed opportunities means missed growth din. Na yun po yung mahahanap nyo kapag may side hustle ka na hindi nagre-require ng same amount of time ng iyong 9 to 5. Maa-allot mo yung oras na yon para mas matuto ka ng mga bagong bagay. So congratulations, Maria. Thank you so much. Sino po ang ating susunod? Okay, so ako naman, no, hello po sa inyong lahat. Happy Thursday night, another Thursday night with your Pinaypreneur Hustle Hub. This is Mary Ann. I'm a mom, I'm a wife, I'm a full-time sales administrator, and I'm doing this as a side hustle. I'm an online business owner and mentor. So, yung sa akin naman is, ano nga ba, fear disguised as logic. So yun, ito yung tinatawag na fear disguised as logic. Alam nyo yung mga moments na parang ang dami nating reasons. Alam mo yun? Pero deep inside, takot lang pala tayo. 'Di ba? Minsan sinasabi natin, kailangan ko pang mag-isip eh. Ano pa nga ba? Pag may extra time na ako, o di kaya, pag mas malalaki na ang mga kids, yan. Pag hindi na ako masyadong busy sa work, or yung pag gumaan na yung life. Pero honestly, kailan ba talaga gagaan ang life? 'Di ba? Kailan ba tayo hindi magiging busy? Kailan ba mawawala yung mga responsibilities natin? So real talk lang, life will never be perfect timing. Kahit ako noon, 'di ba, naikwento ko na rin yun sa inyo before. Sabi ko, sige, next month. Tapos naging next year. Tapos ayan, 2 years later, bago ko kumilos. 'Di ba? Nakakapanghinayang minsan. Especially ngayon na nandito na ako. 'Di ba? Iniisip ko, dapat nagsimula na ako agad-agad. Yun. At ang matindi pa, kapag fear ang nagpaplano para sa'yo, ang galing niyang mag-sound smart. Alam mo yun? Parang logical siyang pakinggan. Pero ang totoo, it's just fear wearing a mask. Naging wise decision daw, pero deep inside, alam mo na, takot lang ako. Yun talaga yung totoo eh. Takot ako mag-try, takot ako mag-fail, takot na baka hindi ko kaya. Yan. Pero habang naghihintay tayo ng perfect timing, yung oras, lumilipas, right? Yung opportunities, dumadaan na lang yan, di ba? Yung growth natin, naho-hold back, di ba? And sometimes, yun pa yung mga mas masakit. Yung hindi nag-try, o kundi yung puro na lang what if, ganyan. What if pala kaya ko, or what if pala di ako mag-grow, or what if pala ito yung magbibigay ng time freedom para sa family ko. Kaya minsan kailangan natin tanungin sarili natin, reason ba talaga to, or fear na nagpapanggap na reason? Kasi ganito yan. Fear will always whisper, di ba? Not now, ganyan. Not now, not ready, not yet, ganyan. Pero growth will always whisper back. Try mo muna, sige na. O di kaya start small, pakonti-konti lang, ganyan. O di kaya, baka ito na yun, try mo, di ba? And minsan, the only difference between staying where you are and reaching that next level is just one small brave decision. Kaya kung nasa season ka ngayon na feeling mo, gusto ko talaga, pero baka hindi pa ngayon, tanungin niyo ulit yung sarili niyo. Logic ba to o takot lang ako? 'Di ba? And if fear yung sagot, alam niyo na.
Narinig nyo na yun sa mga sinabi ko kanina. So, time to choose courage over comfort. Because at the end of the day, wala talagang perfect time. Meron lang willing heart. Biggest why. Yan ang mga meron tayo. And when you choose courage, kahit small steps lang, it opens doors you never imagined. Like all of us here. So ayun, I hope this reminds you today na minsan, yung mga pinaka-smart na choice, at yun yung choice na hindi dictated by fear, but with faith and possibility. Yun lang, salamat! Thanks, Sis Mary Ann. Alam mo, may sinabi ka doon yung perfect timing. Kasi, totoo po yan, di ba? At saka kahit po sa aming tatlo, sigurado lahat kami nagtanong, tamang time ba to? Tamang time. Kaya lang po, ano nga ba talaga yung perfect time? Kung magkakategorize tayo, may tamang temperature ba yan? 'Di ba? Sunny day ba dapat? 'Di ba may mga ganon, dapat ba nakapula ako nung nakita ko tong business opportunity na to? Pero kung iisipin po natin, wala pong perfect time kasi yung buhay po natin, iba po yung bukas sa ngayon. Baka bukas meron naman nagbago sa ano mo, na-promote ka, or na-demote ka na hindi mo in-anticipate. Kaya mahirap po talaga. Tsaka minsan, tama si Mary Ann, yung ano lang siya, parang nagbihis lang siya. Pero ang logic ba talaga na sinusunod natin is yung tama. Or minsan, fear din yon ng ibang tao na sinasabuhay natin. Narinig natin, ay nako, si ganito, nag-start siya ng online business. Hindi naman tunay, hindi naman siya umasenso. So parang in-acquire natin yon. Kaya minsan, maganda po na subukan natin sa sarili natin kesa po yung experience ng iba. 'Di ba? So ako na po yung susunod. Mary Rose po pala, proud Kapampangan, living here in Vancouver, Canada with my beautiful family. Nandito po yung one of two ng mga chikiting ko. And kung mapapansin po nyo, medyo magulo yung background dahil siniset up po namin yung aming pamasko dito po ngayon. So, yun po. Ako po ay dating banker. Nag-shift po ako sa healthcare and proud digital business owner. And tulad po ng dalawa kong business partner here turned into sisters, marami rin pong mga doubts o kung ano man po ang pumigil sa akin bago po ako nagsimula ng digital business. Because when I started, ang mindset ko pa rin po noon is as an employee. Yun po ang aking confession. Laging employee, parang, bukas na lang tong training ko, mamaya na lang, I only have 2 hours or 1 hour today, hindi ko mahaharap yan. Palagi po akong ganun noon. So, na-realize ko lang na kung di ko pa siya haharapin, kailan pa? So, ang topic ko is, regret is more expensive than failure. Kung hindi ko siya talaga pinush yung sarili ko, alam mo, pagsisisihan ko siya talaga. Almost 5 years na po ako sa business. And masasabi ko po, best decision ever. Beyond the financial gain po ng business na to, is ang dami ko pong nakilalang tao na nag-contribute po sa growth ko and sa encouragement, big time, na hindi ko po nakuha masyado sa employment. Mahirap po yon kasi it's always a competition with another person. Si ganito, mas magaling sa ganyan. Whereas sa digital business, you are your own brand. How you make your system or your business work depends on you. Kung anong brand mo, yun din po ang lalapit sa iyo. Tulad ko po, isa po akong mommy na career person. Kaya yung mga tinutulungan ko po is more on the likes of my situation, di ba? And regret is more expensive than failure. Kung babalikan ko po yung simula ko dito, actually, nung nagta-transition po ako from banking to healthcare, hindi ko po inakala na negosyo po yung isasagot ni Lord. Akala ko isa na namang career or baka
iniisip ko rin po noon, mag-overtime na lang ako. Kasi sa healthcare, overflowing naman ang overtime. Alam mo, masaya ako na medyo ni-rebuke naman ako ni Lord. At sabi niya, "Wag ganon, hindi yan ang design ko sa'yo. I created you for a purpose." Kaya natutuwa talaga ako na inaral ko tong business, ni-review ko siya before ako nag-said yes, kung yun po ang inyong anong tawag dyan? Kung doon po kayo makakahanap ng comfort, mag-review po muna kayo, mag-research kung ano ba tong digital business na to. And having my banking side, ginawa ko po talaga. So masaya po ako kasi nalaman ko kami po ay nagde-declare ng taxes namin sa Canada Revenue Agency. Accredited po siya sa Better Business Bureau. Actually, marami pong digital business partners, mga neighbors ko. Nakikita ko po sila sa church. Minsan po, dito lang po siya few blocks away. Meron po ako mga business partners dito. So marami po kami and yun po ay nakuha ko through research. Alam ko po na kung hindi po ako maliman po yung term, hindi ko alam ano yung pwede sumugal. Sumugal. Kung hindi po ako sumugal 5 years ago, pagsisisihan ko po ng malaki. Kasi kung hindi po ako gumalaw, ang mindset ko lang ay maging employee, baka kinakatakutan ko po yung retirement. Kasi alam ko na hindi magiging enough yung pag-iipunan ko. Lalo na po ipa-factor in pa na may mga anak, meron pong mga house bills, at kung ano-ano pa. Kaya kailangan ko po ng side hustle. Masaya po ako na natagpuan ko po itong online space na to, na hindi lang po nagbibigay sa akin ng financial freedom, kundi nahanap ko rin po yung mga tao na totoo pong tumutulong sa akin na makapunta po dun sa goals ko without competing with them. No competition. Actually po, pareho po si Mary Ann and Maria, and yung pong wala po ngayon na si Mary J and Ate Evangeline. Sila po yung mga lifeline. Kapag medyo pinanghihinaan rin po kami ng loob dito sa digital business. Pero you can always reach out to people. Ang dami po ninyong access, not just in this small group na to, but we are, ano na bang number natin ngayon? 264,000 growing community. Na nung sumali po ako, nasa 78,000 pa lang kami. So that's the number. Na kung babalikan ko, talagang sisipain ko yung sarili ko kung hindi ako sumali. Biruin mo from 78, naging 264,000 na in just a short amount of time. Sabi nga, I'd rather fail trying than regret not trying at all. Kasi yun po talaga yung babalikan nyo. And ang hope po na naibibigay ng business na ito is that you can look back and masasabi mo yung growth mo talaga is very transparent. Sabi nga ni Sis Maria kanina and ni Sis Mary Ann, hindi po kami ganito dati. Behind the desk po siguro, tahi-tahimik. Pero ngayon, because we are so empowered and we are so, we believe in this business, kaya we boldly share it with people. Alam namin na kung paano nito binabago ang buhay namin. So we just want to spread the word out there na this is worth checking out. Huwag po kayong mag-regret. Kasi yung time hindi nyo na po mababawi. Hindi na po yan nababalik eh. Kung susubukan nyo po today, malalaman nyo if it's for you or not, then dun po kayo magdesisyon. Walang regrets kasi sinubukan mo. Pero kung sinabi mo lang from behind that screen, no, this is another one of those pyramid or MLM or networking without you knowing it firsthand, I'm pretty sure may regret pong kasunod yon. Kasi hindi po ninyo kinuha yung information na kailangan. So, lahat po ng ina-admire nyong people, lalo na online, ang dami pong nagpo-promote ng mga digital business, how they made from this to this, nag-start po yan from scratch. Hindi po sila agad naging ganon. Pero I'm pretty sure they are not regretting the step they took para madala po sila where they are now. Kaya kayo po na nanonood ngayon, ini-encourage po namin kayo. Kasi
It all starts with the complimentary webinar naman. It's free. So accessible yan for everybody. Kung meron kayong spare time dyan or kung wala man, we can send you a link to a replay. Basta po kunin nyo yung information na kailangan ninyo. And then, based from that webinar, if you want to know more, we can welcome you to our exclusive community. At doon po ninyo mas malalaman ano ba itong digital business na ito. Kasi pwede na namin i-present sa inyo what more is behind this webinar na binibigay namin. Kaya mag-i-invite po kami. Today's Wednesday. So, bukas, meron, tama po ba? Wednesday ba? No, today's Thursday. Thursday. Wala na ako sa Christmas mode na kasi ako. So today's Thursday. Actually, meron po kaming ongoing webinar ngayon na 5 o'clock Pacific Standard Time. It's never too late. You can still register, because you can still get the link. Pero kung later on nyo pa makikita tong video na to, please make sure to register. You will see our link depending on the business page you're watching right now. And mag-register lang po kayo with your name and the valid email address to get your link to that much awaited and really gold nugget filled webinar. So mag-register po kayo kahit po busy mom and dad o ano pa man po ang ganap nyo sa buhay ngayon. I'm pretty sure there's something that you can learn about this digital business that was hindi naman hidden. Kung pag-uusapan natin ang regret, siguro ang regret ko, bakit hindi ako nagkaroon ng employee mindset noon pa? Yun po ang pinaka-regret ko. Kasi sisimulan ko talaga to noon pa. But sabi nga, hindi na mababalik yon. What's important is we have made a choice. And we are enjoying the fruit of that choice. Kaya kung kayo po'y busy, moms and dads tulad ko, kaya pwedeng-pwede po yung business. Kita nyo naman. Di ba? May bata behind the scene. Pero nakakapag-negosyo si Mami. Mag-register na po kayo. We will be guiding you. We will be your direct mentor once you make that big decision. And i-guide po namin kayo from training to the encouragement. Lahat nandito po yan. We will provide everything for you. Kaya register na po. Okay? Thank you. Go ahead, Maria. Oo, isa pa yan, no? Maganda itong digital business kasi ito na yung bagong side hustle ngayon. At ito na magiging, kung nasa 50 years old na above ko or 40 na, ticket mo ito sa maagang retirement. Pwede mo itong ticket sa maagang retirement ang online business na to. Kasi let's be real, ang lumang formula na magtatrabaho ng 40 years, no? At mag-retire sa 65 years old, hindi na gumagana yan ngayon. Kasi nga, patuloy ang pagtaas ng cost of living, walang kasiguraduhan ang trabaho, burnout ka sa trabaho, yan ay talagang totoo, nawawala ang oras sa pamilya, at halos wala na natitirang oras para sa sarili mo, katulad ko noon. Kaya maraming kagaya ko, no, mga wife, mga nanay dyan, empleyado, OFW dreamers, ang lumilipat ngayon sa digital business bilang matalinong side hustle at higit pa, bilang freedom plan. Ang maganda, mababang puhunan ng aming online business. May automated system kami na gumagana 24/7. Nasa 43 locations na kami, 28 countries. Pwede kahit saan, pwede kahit ano, dalin mo kahit saan, kahit anong oras, magagawa mo itong online business. As long as you have Wi-Fi and internet, you have internet connection, laptop or iPad, you can do this even on your phone. Kaya mag-umpisa habang may trabaho ka na full-time job, lumalaki ang kita habang lumalago ang business. At ang the best part, kapag properly set up na, tuloy-tuloy ang kita, kahit ikaw ay natutulog na sa bakasyon o quality time kasama ang pamilya, ang retirement ay hindi lang tungkol sa edad, no? Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng choices mo sa buhay. Kaya bakit mo pa hihintayin ng someday? Kung pwede mo naman simulan ngayon, no? Kung gusto mong malaman kung paano, i-message mo kami. Makikita nyo ang aming mga website sa comment below. Kung saan nasa feeds mo kami, i-click mo lang yan or i-type mo and register your full name and your valid email address at makakapasok ka na doon sa free live webinar. At mapapanood mo rin ang replay kapag hindi mo natapos ang live webinar na yan. So, subukan na ngayon. Huwag na maghintay ng bukas. Salamat, Sis Mary Rose. Thanks, Sis Maria. Go ahead, Sis Mary Ann.
Yes, hindi ko na alam. Sinabi na nilang lahat. Pero I just check again our portal in just span of 7 days. We have gotten uh, new business partners, 523 lang naman. 'Di ba? So Wow. yung number ni Sis Mary Rose kanina, in due time, magiging tama ba 300 na yan? 300,000 na yan. So, maghihintay pa ba tayo ng bukas, next month, next year, right? Without even like checking this out. I mean, check it out first and then decide. Because at the end of the day, this will be your business. So, check it out first and then decide. Huwag kayong magre-rely sa kung kani-kanino, kung sa ibang tao kasi magiging business nyo ito. So, there you go. Happy Thursday again, everybody. Thank you. Yay! Maraming salamat po for tuning in again, for your constant support. And kung may topic po kayo that you'd like for us to discuss or may mga questions kayo about a digital business, send them. Dahil sasagutin po namin yan together. Maraming salamat po ulit and may God bless all of us exceedingly and abundantly more than we can ever ask, think, or imagine. Bye! Bye everyone. See you next time.